Pinakakilalang kaso ng pagpatay sa Amerika, mula sa mga serial killer hanggang sa mga sikat na biktima, may ilang sensasyonal na kaso ng pagpatay na kumakapit sa ating kolektibong imahinasyon at hindi basta-basta bumibitaw, gaya na hindi pa naresolbang Oakland County murders. Ang sumusunod ay isang pagtingin sa ilan sa mga pinakakilalang kaso ng pagpatay sa kasaysayan na Amerika nitong mga nakaraang dekada. Ang ilan sa mga mamamatay tao ay nahuli, nasampahan ng kaso, at naparusahan. Ang iba namang kaso ay nananatiling bukas at maaaring hindi na malutas kailanman. Isa. John Wayne Gacy, ang killer clone. Isang entertainer na gumaganap bilang Pogo the Clone sa mga children's party, si John Wayne Gacy ay isa sa pinakakilalang serial killer sa Amerika. Nagsimula noong 1972, si Gacy ay nang torture, nanggahasa at pumatay ng 33 kabataang lalaki, karamihan ay mga teenager pa lamang. Tumagal na 6 na taon ang kanyang pananakot at iniwan siyang isa sa pinakakilalang spree killer sa US. Habang iniimbestigahan ang pagkawala ng 15 anyos na si Robert Piest noong 1978, natunton ng pulisya si Gacy. Natagpuan ng mga awtoridad ang 26 bangkay sa ilalim ng kanyang bahay, 3 pa sa kanyang ari-arian, at ang iba naman ay sa Des Plaines River. Nasampahan siya ng 33 kaso ng pagpatay. Noong Pebrero 6, 1980, nagsimula ang paglilitis. Nabigo ang kanyang pagtatangkang gumamit ng insanity defense at nahatulan siya sa lahat ng kaso. Ang prosekusyon ay humiling na parusang kamatayan para sa 12 sa mga pagpatay at ito ay ipinagkaloob. Si Gacy ay binitay sa pamamagitan ng lethal injection noong 1974. Ted Bundy. Si Ted Bundy marahil ang pinakakilalang serial killer na ika-negatibo 20 siglo. Bagaman inamin niyang pumatay na 36 na kababaihan, pinaniniwalaang mas mataas pa ang tunay na bilang ng kanyang mga biktima. Nagtapos si Bundy sa University of Washington noong 1972 bilang psychology major at inilarawan ng kanyang mga kakles bilang isang master manipulator. Niloloko niya ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na may pinsala bago sila lamangan. Kumalat ang kanyang pamamaslang sa maraming estado at nakatakas pa siya sa kustodiya ng ilang ulit. Natapos ang lahat sa Florida nang siya ay nahatulan sa pagpatay noong 1970. Pagkaraan ng maraming apela, siya ay binitay sa electric chair noong 1989. David Berkowitz. Si David Berkowitz, ipinanganak na Richard David Falco, ay naghasik ng lagim sa New York City noong dekada 70 sa pamamagitan ng sunod-sunod na brutal at tila walang saysay na pagpatay. Kilala rin bilang Son of Sam at The 44 Caliber Killer, nagsusulat siya ng mga liham na pag-amin sa pulis at media matapos ang kanyang mga krimen. Nagsimula ang kanyang pamamaslang noong bisperas ng Pasko 1975 nang saksakin niya ng patalim ang 2 babae. Mas nakilala siya sa pamamaril ng mga tao sa loob ng nakaparadang sasakyan. Noong 1977, nahuli siya matapos pumatay ng 6 na tao at makasugat ng 7 pa. Noong 1978, umamin siya sa 6 na pagpatay at nahatulan ng 25 taon hanggang habang buhay sa bawat kaso. Sa kanyang pag-amin, sinabi niyang isang demonyo sa anyo ng aso ng kapitbahay na si Sam Kerr ang nag-utos sa kanya na pumatay. 4. Zodiac Killer, hindi pa naresolba. Ang pagkakakilanlan ng Zodiac Killer, na naghasik ng lagim sa Hilagang California mula huling bahagi ng dekada 60 hanggang unang bahagi ng dekada 70, ay nananatiling misteryo. Ang kasong ito ay kinasangkutan ng sunod-sunod na liham na ipinadala sa 3 pahayagan sa California. Sa marami sa mga sulat, umamin ang isang hindi kilalang tao sa mga pagpatay. Mas nakakatakot pa, nagbanta siya na kung hindi ilalathala ang kanyang mga liham, magpapatuloy siya sa pamamaslang. Ang mga liham ay nagpatuloy hanggang 1974, ngunit pinaniniwalaang hindi lahat ay mula sa isang tao. Pinaghihinalaan ng pulisya na may mga copycat sa kasong ito. Umamin ang Zodiac Killer sa 37 pagpatay, ngunit 7 lamang ang napatunayan ng pulisya. 5 sa mga ito ay nawi sa kamatayan. Isa ito sa pinakakilalang kaso ng pagpatay sa ika-negatibo 20 siglo sa Amerika. Katulad nito, nananatiling hindi naresolba mula pa noong 1981 ang Keddie Cabin murder case sa California. 5. Charles Manson at ang Manson family. Noong huling bahagi ng dekada 60, isang karismatikong drifter na may ilusyon ng rock and roll grandeur na si Charles Manson ang nahikayat ng mga kabataang babae at lalaki, karamihan ay mga teenager, na sumali sa isang kulto na tinawag na The Family. Ang pinakakilalang pagpatay ng grupo ay naganap noong Agosto 1969. Sa utos ni Manson, ilang miyembro ng kanyang pamilya ang sumalakay sa isang bahay sa Los Angeles noong gabi ng Agosto 8.
Pinatay nila ang 5 tao, kabilang ang asawa ng direktor na si Roman Polanski na si Sharon Tate, na 8 buwan buntis noon, at si Abigail Folger, tagapagmana ng Folger Coffee. Kinabukasan, ipinagpatuloy na Manson family ang pamamaslang sa mag-asawang Leno at Rosemarie Labianca. Si Manson ay nasampahan ng kaso at nahatulan kasama ng kanyang mga kasamahan. Hinatulan siya ng kamatayan ngunit hindi ito naisakatuparan. Namatay siya sa kulungan noong 2017 dahil sa atak sa puso. To be continued bukas ulit.